Maagang nagising si Althea ng araw na iyon dahil kailangan niyang maabutan ng unang biyahe ng jeep papuntang Maynila. Tahimik siyang bumangon mula sa manipis na kutsyon habang mahimbing pang natutulog ang dalawa niyang kapatid sa maliit nilang inuupahang bahay sa Tondo. Saglit niyang tinignan ng ina niyang nakahiga sa lumang kama sa gilid ng dingding. Mahina pa rin ito matapos ang ilang buwang pagkakasakit, kaya halos lahat ng gastusin sa bahay ay siya na ang sumasalo. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang nagsaing at naghanda ng simpleng almusal na itlog at tuyo. Sanay na siyang kumilos ng tahimik tuwing madaling araw dahil ayaw niyang magising agad ang pamilya niya. 2 taon ng waitress si Althea sa isang mamahaling hotel-restaurant sa Makati. Hindi man kalakihan ng sweldo, sapat naman iyon para maitawid nila ang pang-araw-araw na gastusin at gamot ng kanyang ina. Marami na rin siyang tiniis mula nang magsimula siya roon. Madalas siyang maliitin dahil probinsyana siya at hindi sanay sa sosyal na pananalita ng mga mayayamang customer. May ilang kasamahan din siyang tingin sa kanya ay mahina at madaling utusan. Pero kahit ganon, hindi siya sumasagot. Lagi niyang iniisip na mas mahalaga ang trabaho kaysa pride. Pagdating niya sa hotel, ay agad siyang sinalubong ng malamig na aircon at makintab na sahig ng lobby. Abala na ang lahat dahil may malaking engagement party na gaganapin mamayang gabi para sa anak ng isang kilalang negosyante. Halos lahat ng empleyado ay nagmamadaling mag-ayos ng mesa, ilaw at dekorasyon. Habang naglalakad si Althea patunta sa locker room, ay narinig niya na naman ng ilang kasamahan niyang nagtatawanan. O ayan na si probinsyana, pabulong ngunit malinaw na sabi ng isa. Baka mamaya matapon na naman niya yung wine sa bisita. Dagdag pa ng isa habang humahagikik. Nagkunwari na lang siyang hindi niya narinig ang mga iyon. Sanay na siya. Tahimik siyang nagbihis ng uniform bago nagsimulang mag-ayos ng mga gamit para sa event. Habang naglalagay siya ng wine glasses sa isang mahabang mesa, ay nalapitan siya ng supervisor nilang si Karen, isang babaeng kilala sa pagiging istrikta at matapobre. Althea, siguraduhin mong hindi ka magkakamali mamaya. Mga alta ang bisita natin, hindi bagay ang kabobohan dito sa hotel na to. Malamig nitong sabi. Opo ma'am, mahinang tugon niya habang nakayuko. Hindi na siya sumagot pa kahit masakit ang sinabi nito. Ayaw niyang mas lumaki pa ang problema. Habang tumatagal ang araw, ay lalo ring dumarami ang mga utos sa kanya. Siya ang pinagbubuhat ng mga mibigat na kahon, pinagliligpit ng kalat, at pinapabalik-balik sa stockroom. Pero tiniis niya iyon. Iniisip na lang niya ang gamot ng kanyang ina at matrikula ng bunso niyang kapatid. Pagsapit ng gabi, ay nagsimula nang dumating ang mga bisita. Nagmistilang ibang mundo ang function hall dahil sa mamahaling chandelier, malalakas na tawanan at mamahaling pabango ng mga taong naroon. Nakangiti lamang si Althea habang nagsiserve ng pagkain at inumin sa bawat mesa. Ngunit kahit ginagawa niya ng maayos ang trabaho niya, may ilang bisita pa ring minamata siya mula ulo hanggang paa. Parang hindi bagay maging waitress yan dito. Narinig niyang bulong ng isang babae habang umiinom ng wine. Mukhang galing probinsya, sagot naman ng kasama nito. Pinilit ni Althea na huwag maapektuhan. Mas sanay na siya sa ganong tingin ng mga tao kaysa dati. Pero kahit pilit niyang pinatatagang sarili, may mga pagkakataon ding papapaisip siya kung bakit kailangang husgahan agad ang isang tao dahil lang sa estado nito sa buhay. Habang abala siya sa pagsiserve, ay napansin niyang may isang lalaking tahimik lang na nakaupo sa dulo ng hall. Hindi ito katulad ng ibang bisita na maingay at mayabang. Simple lamang ang suot nitong itim na coat at seryosong nakatingin sa paligid. Ilang beses niyang napansin na tila pinagmamasdan siya habang nagtatrabaho. Sa tuwing magtatamaan niyang tingin niya, ay agad siyang umiiwas dahil naiilam siya. Lumipas pa ang ilang oras at lalo pang naging magulo ang paligid dahil nagsimula na ang programa ng engagement party. Palipat-lipat ng mesa si Althea habang may bitbit na tray ng juice at alak. Ramdam na ang pagod sa paa pero tuloy pa rin sa trabaho. Ayaw niyang mapagalitan na naman ng supervisor niya. Habang naglalakad siya sa gitna ng hall, ay napansin niyang may isang batang biglang tumatakbo palapit sa dinaraanan niya. Napahantu sandali at pinilit iwiwas ang tray para hindi matamaan ng bata. Ngunit dahil sa siksikan at pagmamadali ng mga tao sa paligid, bahagyang natabig ang kamay niya at muntik ng matapon ang hawak niyang juice.
Napatigil si Althea at mabilis na napabuntong hininga. Hindi niya alam na iyon na pala ang simula ng gabing babago ang kanyang buhay. Mabilis na nakaiwas si Althea sa batang tumakbo sa harapan niya, ngunit dahil sa biglaang pagliko niya ay bahagyang tumilapo ng laman ng isang baso ng juice mula sa tray na hawak niya. Ilang patak lamang iyon ngunit sapat na upang tumama sa mamahaling damit ng isang babaeng nakatayo malapit sa stage. Agad na nanlaki ang mga mata ng babae habang nakatingin sa nabasang bahagi ng kanyang designer gown. Natahimik sandali ang ilang taong nasa paligid habang si Althea naman ay mabilis na yumuko. "Pasensya na po ma'am, hindi ko po sinasadya," agad niyang sabi habang nakakabahan. Ngunit imbes na tanggapin ang paliwanag niya ay agad nagtaas ng boses ang babae. "Hindi sinasadya? Alam mo ba kung magkano itong suot ko?" Galit nitong sigaw dahilan upang mapatingin ang halos lahat ng bisita sa kanila. Namutla si Althea habang hawak pa rin ang tray. "Ma'am, may batang tumakbo po kasi kaya..." "Tumigil ka nga, nakakahiya ka," malamig na sabi ni Karen bago humarap sa babae. "Ma'am, pasensya na po talaga, bagong empleyado lang po kasi siya." Parang lalong lumubog ang pakiramdam ni Althea sa sinabi nito. 2 taon na siyang nagtatrabaho roon, ngunit para lamang iligtas ng supervisor ang sarili, ay ginawa siyang mukhang walang alam sa trabaho. Narinig niyang tumawa ng mahina ang isang lalaking bisita habang umiinom ng wine. "Mukhang kinuha niyo yata sa kanto yung waitress niyo." Nagtawanan din ang ilan sa paligid. Yumuko na lamang si Althea habang pakiramdam niya ay sasabog siya sa hiya kapag tumingin pa siya sa mga ito. Hindi niya naiintindihan kung bakit parang napakadaling pagtawanan ng mga tao ang isang simpleng pagkakamali. "Alam mo, kung hindi mo kayang gawin trabaho mo, umuwi ka na lang sa probinsya niyo," muli pang sabi ng babaeng natapunan habang padabog na kumukuha ng tissue. Tahimik lamang si Althea. Nanginginig na ang mga kamay niya habang pilit pinipigilan ng pagluluha. Sa buong 2 taon niyang nagtatrabaho ay marami na siyang tiniis na masasakit na salita. Pero iba ang gabing iyon. Pakiramdam niya ay hinubaran siya ng dignidad sa harap ng napakaraming tao. Sa gilid ng hall ay napansin niyang muli ang lalaking tahimik na nakaupo kanina. Hindi ito nakikitawa tulad ng iba. Seryoso lamang itong nakatingin sa nangyayari habang tila pinag-aaralan ng bawat taong nagsasalita. Saglit nagtagma ang tingin nila, ngunit agad ding umiwas si Althea dahil lalo lamang siyang nahiya. "Maglinis nga rito at huwag kang tanga-tanga," malamig na utos ni Karen bago siya iniwan. Dahan-dahang yumuko si Althea upang punasan ng natapong juice sa sahig. Habang ginagawa niya iyon, ay malinaw niyang naririnig ang mahihinang tawanan at bulunan ng mga tao sa paligid. Pakiramdam niya ay lumiit na siyang sobra sa gabing iyon. Makalipas ang ilang minuto ay tuluyan siyang pinabalik ni Karen sa likod ng kitchen area. Pagkapasok niya roon ay saka lamang siya napahawak sa mesa habang pilit humihinga ng maayos. Nanginginilim na ang mga luha niya, ngunit pilit pa rin niyang pinipigilan. "Ang hina mo talaga," narinig niyang sabi ng isa nilang kasamahan. "Simpleng trabaho hindi magawa. Baka first time makakita ng mayayaman," natatawang dagdag pa ng isa. Tahimik lamang si Althea habang pinupunasan ng mga mata niya. Sanay siyang mapagod pero hindi siya sanay mawalan ng dignidad sa harap ng maraming tao. Saglit niyang naalala ang ina niya at mga kapatid. Kung susuko siya sa trabaho, paano na sila? Makalipas ang ilang sandali ay lumabas muna siya sa likod ng hotel upang kumuha ng hangin. Tahimik sa bahaging iyon at tanging ilaw lamang mula sa parking area ang nagbibigay liwanag. Doon niya tuluyang hindi napigilan ng umiyak. Pinunasan niya agad ang mukha niya dahil ayaw niyang may makita sa kanya. Habang nakayuko siya, ay may narinig siyang mabagal na yabag mula sa likuran. Akala niya isa na namang iyong empleyadong mamangasar kaya mabilis niyang inayos ang sarili. Ngunit nang lumingon siya, ay nakita niya ang matandang janitor ng hotel na si Mang Nestor. Tahimik itong may hawak na walis habang nakatingin sa kanya. "Masakit talaga kapag pinapahiya ka ng tao," mahinahong nitong sabi. Hindi nakasagot agad si Althea. Yumuko lamang siya habang pilit inaayos ang paghinga niya. "Pero tandaan mo, iha, ang trabaho kayang mawala. Pero kapag hinayaan mong mawala respeto mo sa sarili mo, mas mahirap ibalik yon." Tahimik na nakinig si Althea habang pinupunasan ng luha sa pisngi niya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa simpleng mga salitang iyon ay bahagyang gumaan ang dibdib niya.
Hindi nila alam na mula sa hindi kalayuan ay may isang lalaking seryosong nakamasdan sa kanilang dalawa. Ang parehong lalaking tahimik na nakaupo sa engagement party kanina. Tahimik lamang itong nakatayo sa madilim na bahagi ng parking area habang pinagmamasdan si Althea. Kinabukasan ay halos walang tulog na bumangon si Althea. Magapa ang mga mata niya dahil sa pag-iyak noong gabi, ngunit pinilit pa rin niyang maghanda para sa trabaho. Habang nagsasaing siya, ay napansin agad iyon ng bunso niyang kapatid. "Ate, okay ka lang ba?" Mahinang tanong nito. Ngumiti lamang siya kahit pilit. "Pagod lang ako." Ayaw niyang mag-alala pa ang pamilya niya kaya hindi niya kinuwento ang nangyari sa hotel. Tahimik siyang kumain bago umalis ng bahay. Habang nasa jeep siya papuntang Makati, ay napansin niyang maraming tao ang nakatingin sa cellphone nila habang tila may pinapanood. Hindi niya iyon pinansin hanggang sa makarating siya sa employee entrance ng hotel. Pagkapasok niya pa lamang ay ramdam na niya agad ang kakaibang tingin ng mga kasamahan niya. May ilan na agad nagbubulungan habang palihim siyang tinitignan. Habang naglalakad siya papunta sa locker room, ay may isang waitress na biglang tumawa. "Uy, celebrity!" Nagtawanan ng ilan. Naguguluhan na pahinto si Althea. "Bakit po?" tanong niya. Hindi sumagot ang babae at sa halip ay ipinakita lamang nito ang cellphone. Nanlamig ang buong katawan ni Althea nang makita ang video ng pagkakapahiya niya kagabi. Kitang-kita roon kung paano siya sinigawan ng sosyal na babae habang nakayuko lamang siya sa harap ng mga bisita. May caption pa itong, "Waitress na walang alam mapapahiya sa sosyal na party." Mabilis niyang ibilalik ang cellphone habang unti-unting bumibigat ang dibdib niya. "Ang dami ng views niyan," natatawang sabi ng isa. "Trending kaya yata." Pakiramdam niya ay gusto niyang maglaho sa sobrang hiya. Hindi niya akalaing may kumuha pala ng video at ikakalat iyon online. Pinilit niyang pagpatuloy sa paglalakad kahit nanginginig ang mga tuhod niya. Pagkapasok niya sa locker room ay agad siyang napaupo habang pilit pinakakalma ang sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang gawing katatawanan ng mga tao ang kahihiyan ng iba. Hindi naman siya kriminal, nagkamali lang siya. Makalipas ang ilang minuto ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Karen. Nakasimangot agad ito habang nakatingin kay Althea. "Alam mo bang nakakahiya sa hotel yung viral video mo?" Malamig nitong tanong. Tahimik lang si Althea habang nakayuko. "Ang daming comments, pati pangalan ng hotel na dadamay. Kung hindi ka sana tatanga-tanga kagabi, walang ganitong problema." "Pasensya na po talaga, ma'am." Mahinang sagot niya. Huminga ng malalim si Karen bago inilapag ang folder sa locker. "Makinig ka. Kapag may nagreklamo patungkol sa'yo, mapipilitan kaming tanggalin ka." Nanlaki ang mga mata ni Althea. "Ma'am, kailangan ko po talaga itong trabaho." "E di ayusin mo trabaho mo." Pagkaalis ni Karen ay napahawak si Althea sa noo niya. Pakiramdam niya ay lalo siyang lulunod ng problema. Kapag nawalan siya ng trabaho, hindi niya alam kung paano niya mababayaran ang gamot ng ina niya. Buong araw ay halos hindi siya makatingin ng diretsyo sa mga tao. Pakiramdam niya ay lahat ay nakatingin at humuhusga sa kanya. Maging ang ilang customer ay tila nakikilala siya mula sa viral video. Siya yata yung waitress na pinahiya online, bulong ng isang babae habang nakatingin sa kanya. Mas lalo lamang yumuko si Althea habang tahimik siyang nagsiserve ng pagkain. Pinipilit niyang tapusin ang araw ng walang gulo, pero ramdam niya na bawat oras na dumarang ay pabigat ng pabigat. Bandang hapon ay inutusan siyang kumuha ng stock sa storage room sa likod ng hotel. Tahimik siyang naglalakad dala ang ilang kahon nang makita niyang nagwawalis si Mang Nestor malapit sa parking area. Napansin agad ng matanda ang pagod at lungkot niya sa mukha. "Napanood ko yung video." Mahinang titong nito. Napayuko si Althea. "Nakakahiya po." Umiling si Mang Nestor habang nagpapatuloy sa pagwawalis. "Alam mong hiha, maraming taong may pera pero walang respeto sa kapwa. Pero darating din ang araw na malalaman ng tao kung sino talaga ang may dignidad." Bahagyang napangiti si Althea kahit pagod na siya emotionally.
Si Mang Nestor lang yata sa buong hotel ang marunong tumingin sa kanya bilang tao at hindi simpleng waitress lang. Habang nag-uusap sila ay hindi nila napansin ang itim na sasakyan na dahan-dahang huminto sa di kalayuan. Bumaba roon ang parehong lalaking nakamasid sa engagement party. Simple pa rin ang suot nito, ngunit may kakaibang otoridad sa kilos niya. Tahimik lamang siyang nakatingin kay Althea at Mang Nestor habang may kausap sa cellphone. "I want the full report about that hotel branch, especially the management," malamig nitong sabi sa kausap. Pagkatapos ng tawag ay muli niyang tinignan si Althea. Nakita niya kahit halatang pagod at nasasaktan ng babae ay pilit pa rin itong nagtatrabaho ng maayos. Ilang segundo siyang natahimik bago tuluyang sumakay muli sa sasakyan. Hindi alam ni Althea na habang pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa laban niya, ay may isang taong tahimik nang nagsisimulang baguhin ang direksyon ng buhay niya. 2 araw matapos kumalat ang video, ay lalo pang naging mabigat ang sitwasyon para kay Althea sa hotel. Halos bawat sulok na madaanan niya ay may mga matang sumusunod sa kanya. May ilang empleyadong tahimik lamang, ngunit marami pa rin ang palihim na nagtatawanan kapag nakatalikod siya. Kahit ang simpleng pagdadala niya ng tray ay tila binabantayan ng lahat, para bang naghihintay silang magkamali siyang muli. Tahimik lang siyang nagtatrabaho ng umagang iyon habang pinupunasan ng mga mesa sa restaurant area. Ramdam niya ang pagod hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip. Halos hindi na siya makatulog gabi-gabi, kakaisip kung hanggang kailan niya kakayanin ang lahat. Habang nag-aayos siya ng mga baso, ay lumapit ang isa nilang kasamahan na si Bianca. Kilala ito sa pagiging malapit kay Karen at madalas ding nang iinsulto sa kanya. "Uy, Althea!" Nakangising sabi nito. "Narinig mo na ba?" Hindi agad siya sumagot. "Ano po yun?" "May bagong CEO raw na darating dito sa branch." Napatingin si Althea. Hindi naman iyon karaniwang pinag-uusapan sa mga ordinaryong staff, kaya nagtaka siya kung bakit biglang naging mainit na topic iyon sa hotel. "Bakit daw po?" tanong niya. "May nagreklamo raw tungkol sa pamamalakad dito," sagot ni Bianca habang nagkikibit-balikat. "Baka dahil sa viral mong video." Bahagyang nanlamig si Althea sa sinabi nito. Ang sabi pa, personal daw mag-i-inspect. Good luck na lang sa atin kapag maraming natanggal. Dagdag pa nito bago umalis. Natahimik si Althea habang hawak ang baso. Hindi niya alam kung bakit, pero lalo siyang kinabahan. Paano kung isa siya sa tanggalin? Alam niyang madali siyang gawing scapegoat ng management para masabing may aksyon silang gilawa. Bandang tanghali ay ipinatawag lahat ng employees sa maliit na conference room. Halatang tensyonado ang mga managers habang nakatayo sa harapan. Nandoon si Karen na mukhang hindi mapakali. "Makinig kayong lahat," seryosong sabi ng operations manager. "May darating na representative mula sa head office ngayong linggo. Kailangan maayos ang kilos ninyo. Walang magkakamali. Walang reklamo." Tahimik lamang ang lahat. "Simula ngayon, maging professional kayo sa lahat ng oras. Ayokong makarinig ng issue." Napansin ni Althea na halos lahat ng managers ay parang takot. Kaiba iyon sa dati nilang asta na parang sila ang pinakamakapangyarihan sa hotel. Ngayon ay halatang kabado ang mga ito. Pagkatapos ng meeting ay agad na nagkagulo ang mga employees sa paglililis at pag-ayos ng buong branch. Biglang naging mababait ang ilang supervisor sa staff. Ang dating laging nakasigaw ay mahinahon ng magsalita. Kahit si Karen ay pilit na nangungumiti sa mga customer. Tahimik lamang si Althea habang nagpapatuloy sa trabaho niya. Habang nagdadala siya ng linens papunta sa laundry area, ay may lalaking naka-formal attire na humarang sa kanya. Hindi niya ito kilala, ngunit mukhang isa itong mataas na empleyado mula sa corporate office. "Ikaw ba si Althea?" tanong nito. Bahagyang nagtaka siya. "Opo." Sandali siyang tinignan ng lalaki bago ngumiti ng bahagya. "Ilang taon ka na rito?" "2 taon na po." Tumangga ito.
Kamusta naman experience mo rito sa branch? Nagulat si Althea sa tanong na iyon. Hindi siya sanay na may nagtatanong sa kanya ng ganon lalo na mula sa mataas na posisyon. Sandali siyang nagdanawang isip bago sumagot. Ayos lang naman po. Halatang hindi kumbinsido ang lalaki sa sagot niya, ngunit hindi na ito nagpumilit. Sige, salamat. Pagkaalis nito ay lalo lamang siyang nagtaka. Pakiramdam niya ay may kakaibang nangyayari sa hotel na hindi niya maintindihan. Pagsapit ng gabi ay muli siyang na-assign sa restaurant area. Habang nagsiserve siya ng pagkain sa isang mesa, ay napansin niyang may ilang executives na dumating. Kasama ng mga ito ang parehong lalaking tahimik na nakita niya noong engagement party. Tuluyang siyang napahanto nang makitang seryoso itong naglalakad kasama ng mga managers ng hotel. Hindi siya maaaring magkamali. Siya talaga iyon. Tahimik lamang ang lalaki habang nakikinig sa paliwanag ng management, ngunit kahit abala ito, ay minsan pa rin siyang napapatingin kay Althea. Sa tuwing magtatama ang tingin nila, ay agad siyang umiiwas dahil hindi niya naintindihan kung bakit parang kilala siya nito. Bakit parang nakatingin lagi sa'yo yung bisita? Bulong ng isang waitress sa tabi niya. Hindi nakasagot si Althea. Siya man ay nagtataka rin. Habang nagpapatuloy ang gabi, ay napansin niyang mas lalong kabado ang mga managers kapag malapit ang lalaki. Halatang importante ito, ngunit walang nagsasabi kung sino talaga siya. Makalipas ang ilang sandali ay muling lumapit sa kanya ang lalaking naka-formal attire na kumausap sa kanya kanina. Ikaw ba si Althea? Sabi nito. Pwede ka raw ipatawag bukas sa office. Nanlaki agad ang mga mata ni Althea. Ako po? Tumanggo siya. Yes, may gustong kumausap sa'yo. Pagkaalis ng lalaki ay parang bumigat agad ang dibdib ni Althea. Hindi niya alam kung bakit siya ipinapatawag. Bigla niyang naalala ang viral video, ang mga reklamo at ang galit ng management sa kanya. Habang hawak niya ang tray, ay napatingin siya sa lalaking tahimik na nakaupo sa dulo ng restaurant. Nakatingin lang siya sa kanya habang seryosong umiinom niyang kape. At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw na puro takot at kahihiyan ang nararamdaman niya, bigla niyang naramdaman na may malaking pagbabago na paparating sa buhay niya. Hindi mapakali si Althea kinabukasan habang papunta siya sa hotel. Buong gabi niyang inisip kung bakit siya ipinapatawag sa office. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang posibilidad na sisantihin na siya. Habang nasa jeep siya, ay napapahawak siya minsan sa bag niya kung saan nakalagay ang maliit na notebook ng gastusin nila sa bahay. Nandoon ang listahan ng gamot ng ina niya, bayarin sa kuryente at matrikula ng kapatid niya. Mas lalo siyang kinakabahan tuwing naiisip niyang baka wala na siyang maipangtustos sa pamilya kapag nawalan siya ng trabaho. Pagdating niya sa hotel ay agad niyang naramdaman ang kakaibang tensyon sa paligid. Mas tahimik ang mga empleyado kumpara sa dati. Ang mga managers na dating malalakas ang boses ay halos hindi makatingin ng diretsyo habang naglalakad sa lobby. May ilang naka-formal attire na hindi niya kilala na paikot-ikot sa buong branch habang may hawak na mga folder at tablet. Habang naglalakad siya papunta sa locker room ay biglang lumapit si Karen. Kaiba sa dati, hindi ito nakasigaw. Althea, tawag nito. Kapag tinawag ka sa executive hall, sumunod ka agad. Opo ma'am, mahinang sagot niya. Hindi niya maiwasang magtaka sa pagbabago ng ugali nito. Kahit pilit ang pagiging mahinahon ni Karen, ay halatang kabado ito. Lumipas ang halos 1 oras bago may lumapit na staff mula sa corporate office. Miss Althea, pinapatawag ka na po sa taas. Parang biglang dumilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan siyang sumunod habang mahigpit na nakakapit ang mga kamay niya sa uniforme. Habang nasa elevator siya, ay halos hindi siya makahinga sa kaba. Pagbukas ng elevator, ay bumungad sa kanya ang executive floor ng hotel. Tahimik ang paligid at mas elegante kaysa sa ibang bahagi ng building. Dinala siya ng staff sa malaking conference hall kung saan naroon ang ilang executives, managers at investors ng hotel. Pagkapasok pa lamang niya ay agad niyang naramdaman ang maraming matang nakatingin sa kanya.
Nakita niya si Karen sa gilim na halatang hindi mapapakali. Naroon din ang babaeng nanghiya siya noong engagement party. Nakaupo ito habang nakataas ang noo at tila naiirita sa presensya niya. Bakit nandito yan? Mahinang ngunit narinig niyang bulong nito. Lalong yumuko si Althea habang kinakabahan. Pagkatapos ay bumukas ang malaking pintuan sa dulo ng conference hall. Sabay-sabay na tumayo ang mga executives. Pumasok ang lalaking ilang araw na niyang nakikitang tahimik na nagmamasad sa kanya. Ngayon ay mas ramdam niya ang bigat ng presensya nito habang diretso itong naglalakad papunta sa harapan. "Good morning, everyone." Kalmadong bati nito. Tahimik ang buong silid. Huminto ang lalaki sa gitna bago tumingin kay Althea. "Ikaw si Althea?" "Opo." Mahinang sagot niya. Tumingin ito ng bahagya bago humarap sa lahat. "Ako si Rafael Villanueva." Halos mamutla ang mga managers nang marinig ang pangalan nito. Ang ilan ay biglang nagkatinginan habang si Karen naman ay tila nawalan ng kulay sa mukha. "Ako ang bagong CEO ng Villanueva Grand Hotels." Pakiramdam ni Althea ay lalo siyang nanlamig. Hindi siya nakapaniwalang ang lalaking tahimik na nakakita sa kahihiyan niya ang mismong pinakamataas na tao sa kumpanyang pinagtatrabauan niya. Tahimik na lumakad si Rafael palapit kay Althea. Walang nagsasalita sa buong conference hall habang lahat ay nakatingin sa kanilang dalawa. Akala ni Althea ay sisitahin siya nito o baka tuluyan ng tatanggalin sa trabaho. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakayuko. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, biglang huminto si Rafael sa harapan niya at dahan-dahang lumuhod. Napatakip ng bibig ang ilang empleyado sa sobrang gulat. Maging si Althea ay napaatras ng bahagya habang hindi makapaniwala sa ginagawa nito. "Sir," bulong niya. Tahimik na tumingala si Rafael sa kanya. Seryoso ang mukha nito, ngunit malinaw ang sincerity sa mga mata niya. "Humihingi ako ng tawad sa iyo," kalmadong sabi nito. Lalong natahimik ang buong silid. "Nakita ko kung paano ka pinahiya rito. Nakita ko kung paano nanahimik ang management habang minamaliit ka sa harap ng maraming tao. Napayuko ang ilang managers. Sa kumpanyang ito, walang empleyadong dapat apiin o maliitin. CEO man o waitress, pare-pareho dapat ang respeto." Unti-unting yumuko ang ilang staff na dating tumatawa kay Althea. Samantala, ang babaeng nanghiya siya noong engagement party ay halatang hindi makapaniwala sa nangyayari. "Are you seriously apologizing to a waitress?" Galit nitong tanong. Mabagal na lumingon si Rafael dito. Nawala ang pagiging mahinahong mukha nito. "I'm apologizing to a human being." Malamig nitong sagot. Tuluyan ng natahimik ang buong conference hall. Hindi agad nakagalaw si Althea matapos lumuhod si Rafael sa harap niya. Pakiramdam niya ay parang nananaginip lamang siya habang nakatingin sa CEO na tahimik pa ring nakatayo ngayon sa gitna ng conference hall. Ang mga taong ilang araw siyang minata at pinagtawanan ay ngayon tahimik na nakayuko. Ramdam niya ang biglang pagbabago ng atmosphere sa paligid, ngunit hindi pa rin niya lubos maisip kung bakit ginagawa iyon ni Rafael para sa isang simpleng waitress na tulad niya. Tahimik na naglakad si Rafael pabalik sa unahan ng conference hall habang hawak ng isa niyang assistant ang tablet na may mga dokumento. Makikita sa mukha ng ilang executives ang kaba habang naghihintay sa susunod nitong sasabihin. "Bago ako pumunta rito," seryosong sabi ni Rafael. Nakarating na sa head office ang ilang reklamo tungkol sa pamalakad sa branch na ito. Pero noong makita ko mismo ang nangyari sa engagement party, doon ko napatunayang mas malala pa pala ang sitwasyon. Tahimik ang lahat. Pinindot ng assistant ang remote at biglang lumabas sa malaking screen ang ilang CCTV footage mula sa hotel.
Nakita roon kung paano pinagsisigawan si Althea habang tahimik lamang ang management. May footage rin ng ilang empleyadong pinagtatawanan sa pantry at locker room. Unti-unting namutla si Karen habang pinanonood ang mga video. Hindi lang ito tungkol kay Althea, marami na pala kayong empleyadong tinatrato ng hindi tama. Sunod-sunod na lumabas sa screen ang complaints mula sa dating staff ng hotel. May mga report ng unfair treatment, pagmumura ng supervisors at pang-aabuso ng overtime ng employees. Hindi makatingin ng diretso ang operations manager habang pawis na pawis ito sa kaba. "Sir, nanginginig nitong sabi, maaari naman po naming ayusin. Matagal na kayong binigyan ng pagkakataon." Malamig na putol ni Rafael. Tahimik na napalunok ang lahat. Huminga ng malalim si Rafael bago tumingin sa HR director na kasama niya. Effective immediately, suspended si Karen de la Cruz habang iniimbestigahan. Biglang namutla si Karen, "Sir!" At ang operations manager ng branch na ito ay tinatanggal na rin sa posisyon. Parang nawalan ng hangin sa conference hall. Ang ilang empleyadong naroon ay nagkatinginan sa sobrang gulat. Hindi nila inaasahang ganito kabigak ang magiging aksyon ng bagong CEO. "Sir, please," halos pabulhong nasabi ni Karen habang naiiyak. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Rafael. At kailangan din ng mga empleyadong respeto habang nagtatrabaho sila. Tahimik na yumuko si Karen habang hindi na makasagot. Samantala, si Althea naman ay tila hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Sa buong panahon niya sa hotel ay ngayon lang siya nakakita ng mataas na tao na handang panagutin ang management para sa mga ordinaryong empleyado. Pagkatapos ng meeting ay isa-isang nagsilabasan ang mga executives. Tahimik ang karamihan habang ang iba ay halatang takot sa mga posibleng sumunod pang pagbabago sa hotel. Habang palabas si Althea ay bigla siyang tinawag ni Rafael. "Althea," napahinto siya at agad na humarap dito. "Po?" Lumapit si Rafael ng mahinaw. Ngayon ay mas malinaw na niyang nakikita ang kagiging kalmado nito kumpara sa ibang mayayamang taong nakilala niya. "Ilang taon mo nang tinitiis lahat ng iyon?" tanong nito. Bahagyang natigilan si Althea bago marahang ngumiti. "Parte na siguro ng trabaho. Hindi dapat normal ang pangmamaliit." Hindi agad nakasagot si Althea. Sa totoo lang, matagal na niyang tinanggap na normal na lang sa mahihirap ang tratuhin ng mababa. "Hindi ko po akala na may makakapansin pa," mahinang sabi niya. Tahimik siyang tinignan ni Rafael bago nagsalita muli. "May mga paong talagang hindi napapansin dahil tahimik lang silang nagtatrabaho, pero minsan sila pa ang pinakamahalaga." Napayuko si Althea dahil hindi siya sanay makarinig ng ganoong salita mula sa isang taong mataas ang posisyon. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan ay muling nagsalita si Rafael. "I want to offer you a position." Napatingin agad siya. "Po?" "Sa operations department." Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. "Sir, hindi po ako qualified." "Mas qualified ka kaysa sa mga taong walang respeto sa empleyado," diretsyong sagot nito. Hindi agad nakasagot si Althea. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Natatakot siya dahil hindi niya alam kung kaya niya ba ang ganoong posisyon, pero may parte sa kanyang gustong subukan. "Pag-isipan mo muna," sabi ni Rafael. "Hindi ko hinihinging sagutin mo agad." Tumanggi lamang siya habang hindi pa rin makapaniwala. Paglabas niya sa executive floor ay maraming empleyadong nakatingin sa kanya. Kaiba sa dati, wala nang nagtatawanan. Ang ilan ay tila nahihiya habang ang iba naman ay tahimik lang.
Habang naglalakad siya papunta sa locker room ay nakita niya si Mang Nestor na nagwawalis sa gilid ng hallway. Ngumiti itong bahagya nang makita siya. Mukhang nagsisimulang lumabas na ang totoo. Bahagyang napangiti rin siya kahit pagod ang mga mata niya. Pero habang unti-unting nagbabago ang tingin ng mga tao sa kanya, hindi niya alam na may iba namang nagsisimulang mainggit at magalit sa bigla niyang paglapit sa CEO ng kumpanya. Mabilis na kumalat sa buong hotel ang nangyari sa conference hall. Halos lahat ng empleyado ay nag-uusap tungkol sa pagdating ng bagong CEO at sa pagkaluhod nito kay Althea. Ang dating waitress na halos walang pumapansin ay biglang naging sentro ng usapan sa bawat sulok ng branch. Habang naglalakad si Althea sa hallway kinabukasan, ay ramdam niyang iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. May ilan na biglang bumabati, may ilan ding pilit na ngumingiti, ngulit marami pa rin ang palihim na nagbubulungan kapag nakatalikod siya. Tahimik lamang siyang pumasok sa locker room habang pilit iniiwasan ng mga tingin ng iba. Hindi pa rin siya sanay sa lahat ng atensyon. Para sa kanya, pareho pa rin naman siyang simpleng empleyadong pumapasok para magtrabaho. Ngulit habang nag-aayos siya ng gamit, ay narinig niya ang mahinang usapan ng dalawang waitress sa likuran niya. Ang bilis naman niyang sinuwerte. Malay mo naman kung paano niya napalapit yung CEO. Napahinto si Althea habang hawak ang locker door. Hindi naman basta luluhod ang CEO sa ordinaryong waitress kung walang spesyal na dahilan. Mahina silang nagtawanan. Hindi na lumingon si Althea. Tahimik lamang niyang isinara ang locker bago lumabas. Ngunit kahit pilit niyang binabaliwala ang mga naririnig niya, ay hindi niya maiwasang masaktan. Pakiramdam niya ay wala talagang maniniwala na kaya siyang tulungan ng isang tao nang walang kapalit. Buong araw ay naging mabigat ang pakiramdam niya habang nagtatrabaho. Kahit hindi na siya pinagagalitan ng management, ay tila mas lalong dumami ang matang mapanghusga sa paligid niya. Bandang tanghali ay ipinatawag siyang muli sa executive office. Pagpasok niya roon ay nakita niyang mag-isa lamang si Rafael habang may binabasang report sa mesa. "Sir," mahina niyang bati. Agad itong tumingin sa kanya at bahagyang ngumiti. "Come in." Dahan-dahan siyang lumapit habang hindi pa rin nawawala ang kaba niya kapag kaharapang CEO. "I heard you haven't answered the offer yet," sabi ni Rafael habang isinasara ang folder. Napayuko si Althea. "Hindi ko po kasi alam kung kaya ko." "Kaya mo. Waitress lang po ako." Tahimik siyang tinignan ni Rafael bago sumandal sa upuan. "Alam mo kung bakit maraming negosyo ang bumabagsak?" Bahagyang nagulat si Althea sa tanong at maraang umiling. "Dahil maraming mataas ang posisyon pero hindi marunong umintindi ng tao. Ikaw, marunong ka. Hindi lahat nadadaan sa diploma o estado sa buhay. Minsan nasa karakter ng tao." Pakiramdam niya ay lalo lamang siyang naiilang. Hindi siya sanay purihin lalo na ng isang taong tulad ni Rafael. "Pero sir," nag-aalangan niyang sabi, "marami pong nagsasabi na baka ginagamit ko lang kayo para umangat." Sandaling natahimik si Rafael bago maraang napangiti. "At naniniwala ka ba sa kanila?" Hindi agad siya nakasagot. Kapag may taong umaangat, laging may maiinggit. Hindi mo kontrolado ang sasabihin nila. Napabuntong hininga si Althea habang nakayuko. "Alam kong mabuting tao kayo, sir," mahinang sabi niya. "Pero ayoko pong maging dahilan ng mas maraming issue." Tahimik na tumingin si Rafael sa kanya. Halatang naiintindihan nito ang nararamdaman niya. "Kung gusto mong magpahinga muna, naiintindihan ko," sabi nito. Tumanggo lamang siya. Pagkatapos ng usapan nila ay agad bumalik si Althea sa trabaho, ngulit mas lalo siyang naging tahimik. Habang tumatagal ang araw, ay pakiramdam niya ay mas lalo siyang hindi komportable sa paligid. Kahit ang simpleng pakikipag-usap ni Rafael sa kanya ay agad pinapansin ng ibang empleyado. Kinagabihan habang pauwi siya ay muli niyang narinig ang ilang staff na nag-uusap malapit sa employee exit. "Sigurado ako may relasyon na yan sa CEO. Kaya pala special treatment."
Napahigpit ng hawak ni Althea ng bag niya habang mabilis na naglakad palayo. Pagod na siya emotionally. Pakiramdam niya ay hindi natatapos ang panghuhusga ng tao kahit anong gawin niya. Pagdating niya sa bahay ay nadatnan niyang natutulog na ang kanyang mga kapatid, habang ang ina naman ay tahimik na nakaupo sa kama. "Anak, okay ka ba?" Mahinang tanong nito nang makita ang mukha niya. Pinilit ngumiti ni Althea. "Okay lang po." Ngulit agad napansin ng ina niya ang lungkot sa mga mata niya. "Kapag mabigat ang pakiramdam mo, wag mong sarilinin." Bigla na siyang napaupo sa gilid ng kama habang pilit pinipigilan ng pagluluha. "Ma, natatakot po ako." Dahan-dahang hinawakan ng ina niya ang kamay niya. "Bakit?" "Pakiramdam ko po, kahit anong gawin ko may sasabihin pa rin ng tao." Tahimik na ngumiti ang kanyang ina kahit halatang mahina pa ito. "Hindi mo kailangang patunayan sarili mo sa lahat ng tao," mahinang sabi nito. "Ang importante, alam mo kung sino ka." Napayuko si Althea habang pinipigilan ng emosyon. Kinabukasan ay nagdesisyon siyang umiwas muna kay Rafael hanggat maaari. Hindi na siya sumasabay sa elevator nito. Hindi na rin siya gaanong nagsasalita kapag nagkikita sila sa hotel. Gusto niyang mawala muna ang usap-usapan. Ngunit habang pilit niyang lumalayo sa kanya, ay mas lalo namang pinapansin ni Rafael ang pagbabago sa kanya. At habang tahimik siyang pinagmamasdan nito mula sa kabilang dulo ng lobby, unti-unti nitong naiintindihan kung gaano kabigat para sa isang simpleng babae ang biglang mapunta sa gitna ng atensyon ng mga tao. Ilang araw na halos iniiwasan ni Althea si Rafael sa hotel. Kapag nakikita niyang paparating ito sa hallway, ay agad siyang lumilihis ng daan. Kapag nasa restaurant ito, ay pinapakisuyo niyang iba na lang ang mag-serve. Ayaw niyang mas lumaki pa ang usap-usapan tungkol sa kanila. Kahit alam niyang walang masamang intensyon si Rafael, pakiramdam niya ay lalo lamang siyang nagiging sentro ng inggit at intriga sa hotel. Napansin na gabi yun ni Rafael, ngunit hindi siya nagpumilit. Sa halip, ay tahimik lamang niyang pinagmamasdan si Althea habang patuloy itong nagtatrabaho ng maayos kahit halatang pagod na emotionally. Mas lalo tuloy siyang naging curious tungkol sa totoong buhay ng babae. Isang hapon ay ipinatawag niya si Mang Nestor sa opisina niya. Pagkapasok ng matanda ay agad itong yumuko bilang respeto. "Kayo po ang nagpayo kay Althea noong gabing pinahiya siya, tama po ba?" tanong ni Rafael. Bahagyang nagulat si Mang Nestor, ngunit tumanggo rin agad. "Opo, sir." Tahimik sanduling tumingin si Rafael sa malaking bintana ng office bago muling nagsalita. "Matagal niyo po ba siyang kilala?" "Halos 2 taon na rin po," sagot ng matanda. Tahimik lang yung batang yon pero mabigat buhay. Napatingin si Rafael kay Mang Nestor. Hindi po siya reklamador kahit halos siyang bumubuhay sa pamilya nila. Tahimik na nakinig si Rafael habang unti-unting mas nagiging interesado sa buhay ni Althea. May sakit po ang nanay niya, 2 pang kapatid niyang nag-aaral, dugtong ng matanda. Kaya kahit minamaliit siya rito, nagtitiis na lang. Hindi agad nakasalita si Rafael. Hindi niya alam kung bakit, pero habang mas marami siyang nalalaman tungkol kay Althea, mas lalo niyang nararamdaman ang paghanga rito. Kinabukasan ay hindi pumasok si Althea sa hotel dahil day off niya. Ngunit habang nasa bahay siya at naglalabas sa labas ng maliit nilang inuupahan bahay, ay may humintong itim na sasakyan sa tapat ng eskinita nila. Napahinto siya habang nakatingin doon. Maya-maya ay bumaba si Rafael mula sa sasakyan. Nang laki agad ang mga mata ni Althea, "Sir!" Bahagyang ngumiti si Rafael habang nakatingin sa paligid. Makikitang hindi ito sanay sa masisikip na eskinita at simpleng komunidad, ngunit kalmado pa rin ang kilos nito. "Pasensya na kung hindi ako nagpasabi," sabi nito. "May kailangan sana akong ibigay." Lalong nailang si Althea nang mapansing may ilang kapitbahay nang sumisilip sa bintana. "Sir, bakit po kayo nandito?" Halos pabulong niyang tanong. "Pwede bang makausap ka?" Nag-alangan muna si Althea, ngunit kalaunan ay pinapasok din niya ito sa maliit nilang bahay.
Pagkapasok ni Rafael ay agad nitong napansin ang simpleng pamumuhay nila. Maliit lamang ang sala, may lumang electric fan sa gilid at may ilang pinagtagping damit sa dingding. Ngunit malinis at maayos ang buong bahay. Lumabas mula sa kwarto ang ina ni Althea nang marinig ang bisita. "Ma, si Sir Rafael po," nahihiyang sabi ni Althea. Agad na nangumiting ng magalang si Rafael. "Magandang hapon po." Bahagyang nagulat ang ina ni Althea nang makitang ang CEO mismo ng hotel ang nasa bahay nila. Ngulit magalang din itong bumati. Makalipas ang ilang minuto ay naupo silang tatlo habang naghahanda si Althea ng kape. Habang pinagmamasdan siya ni Rafael sa maliit na kusina, ay mas lalo niyang nakikitang ibang-iba ito sa mga babaeng nakakasalamuha sa mundo ng negosyo. Walang arte, walang pagpapanggap, at kahit halatang pagod na sa buhay, ay marunong pa ring ngumiti. Habang nag-uusap sila ng ina ni Althea, mas marami pang nalalaman si Rafael. Nalaman niyang dating honor student si Althea, ngulit huminto sa pag-aaral upang magtrabaho matapos magkasakit ang ina nila. Simula noon ay siya na ang tumayong pangalawang magulang sa mga kapatid niya. "Hindi po talaga madali buhay namin," mahinang sabi ng ina ni Althea. "Pero hindi kami pinabayaan ng anak ko." Tahimik na napatingin si Rafael kay Althea na noon ay abalang naghahain ng simpleng merienda. Hindi po siya nagrereklamo kahit halos wala nang matira para sa sarili niya. Dugtong pa ng matanda. Hindi agad nakasalita si Rafael. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon sa mundo ng negosyo, pakiramdam niya ay may taong tuunay at hindi plastic sa paligid niya. Bandang hapon ay lumabas sila muna ni Althea sa harap ng bahay habang naglalaro sa kalsada ang mga bata sa eskinita. "Sir, hindi niyo naman po kailangang pumunta rito," nahihiyang sabi ni Althea. "Tama ka," sagot ni Rafael habang nakatingin sa paligid. "Hindi ko kailangan, gusto ko." Napatahimik si Althea. Totoo pala lahat ng sinabi ni Mang Nestor. Bahagyang nagulat siya. "Kinausap niyo po siya?" Tumanggo ito. "Gusto ko lang maintindihan kung bakit kahit sobra ka nang nahihirapan, mabait ka pa rin sa tao." Napayuko si Althea habang bahagyang nagpapasamilit. "Wala namang pong mapapalala kung magiging masama rin ako." Tahimik na napatingin si Rafael sa kanya. Sa simpleng sagot na iyon ay mas lalo niyang nakita ang kabutihan ng babae. Ngulit habang unti-unting lumalalim ang respeto at paghanga niya kay Althea, hindi nila alam na may ibang taong nagsisimula ng mainis sa pagiging malapit niya rito. At ang taong iyon ay handang gumawa ng paraan para muling sirain si Althea. Pagkatapos ng pagbisita ni Rafael sa bahay nila, ay mas lalo pang naging usap-usapan si Althea sa hotel. Hindi niya alam kung paano nalaman ng ibang empleyado ang tungkol doon, pero mabilis iyong kumalat. May ilan na pilit ngumingiti kapag nakikita siya, ngunit ramdam niyang hindi iyon totoo. Ang iba naman ay lantaran ng malamig ang tingin sa kanya. Habang nag-aayos siya ng mga reservation sa restaurant area isang umaga, ay narinig niyang muling nagbubulungan ng dalawang staff sa likod niya. Pati bahay pinuntahan na raw ng CEO. Malamang may relasyon na talaga. Tahimik na napapikit si Althea habang pilit pinipigilan ng inis at lungkot. Pakiramdam niya ay kahit anong gawin niya ay may sasabihin pa rin ng mga tao. Ayaw na sana niyang pansinin, ngunit habang tumatagal ay unti-unti na rin siyang naaapektuhan. Hindi rin nakatulong na mas madalas na siyang kausapin ni Rafael tungkol sa operations ng hotel. Dahil sinusubukan nitong ihanda sa bagong posisyon, minsan ay ipinapasama siya nito sa ilang meetings at inspections. Ngunit sa halip na respeto ang makuha niya mula sa iba, ay mas lalo lamang siyang kinaiinggitan. Isang hapon ay muling dumating sa hotel ang babaeng nanghiya siya noon sa engagement party. Nakasuot itong namahaling puting dress habang may dalang branded bag. Agad itong sinalubong ng management dahil anak pala ito ni Don Emilio Vergara, isa sa pinakamalalaking investors ng Villanueva Hotels. Tahimik lamang si Althea habang nagsiserve ng drinks sa VIP lounge nang mapansin siyang muli ng babae. "Ah, ikaw pala ulit," malamig nitong sabi habang nakatingin mula ulo hanggang paa kay Althea. "Good afternoon po," magalang nabati ni Althea. Ngunit ngumisi lamang ang babae. "Mukhang mabilis ka talagang umangat." Hindi sumagot si Althea at yumuko na lamang.
Alam mo, dugtong nito habang umiinom ng wine, hindi lahat nadadaan sa pagpapaawa. Bahagyang napahigpit ng hawak ni Althea sa tray ngunit nanatili siyang tahimik. Napansin niyon ni Rafael mula sa kabilang bahagi ng lounge ngunit hindi agad lumapit. Tahimik lamang nitong inoobserbahan ang sitwasyon. Kinagabihan ay may malaking dinner meeting sa hotel para sa ilang investors at business partners. Abala ang buong staff sa pag-aasikaso ng event. Habang naglalakad si Althea sa hallway malapit sa VIP function room, ay bigla siyang hinarang ng isa sa mga bagong supervisors. "Althea, pakidalhan ng wine sa private suite ni Miss Veronica." "Opo," sagot niya. Mabilis siyang kumuha ng wine bottle bago nagtungo sa private suite ng babae. Pagkapasok niya ay wala roon si Veronica, kaya inilapag niya na lamang ang wine sa mesa. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas ay biglang bumukas ang pinto at pumasok ang babae kasama ang dalawa nitong kaibigan. "Ay, nandito ka pa pala," malamig nitong sabi. "Nilapag ko lang po yung wine." Ngumiti ng pilit si Veronica bago inilapag ang mamahaling necklace sa mesa habang kunwari ay may hinahanap sa bag. "Pwede mo nang ayusin yung table bago ka umalis." "Opo." Tahimik niyang inayos ang mga baso at plato habang abala naman si Veronica sa pakikipag-usap sa mga kaibigan nito. Pagkatapos niyang maglinis ay agad na siyang yumuko at lumabas ng suite. Makalipas ang halos 30 minuto ay biglang nagkakagulo sa VIP floor. "My necklace is missing!" Malakas na sigaw ni Veronica. Napatingin agad ang mga empleyado habang mabilis na nagsilapitan ng security. "That necklace costs millions!" Galit na dagdag nito. Agad na nagtanong ang security kung sino ang huling pumasok sa suite. "Yung waitress na yon," mabilis na sagot ni Veronica habang diretsyang nakatingin kay Althea. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Althea. "Hindi po," agad niyang sagot. "Wala po akong kinuha." Ngunit halatang hindi naniniwala ang karamihan. "Search her bag," utos agad ni Veronica. Nagkatinginan ng ilang staff habang si Althea naman ay halos mawalan ng boses sa kaba. "Ma'am, wala po talaga akong kinuha," nanginginig niyang sabi. Ngulit bago pa siya makapagsalita muli ay bigla nang kinuha ng isang security ang bag niya. Habang binubuksan niyon ay ramdam ni Althea ang mabilis na tibok ng kanyang puso. At ilang segundo lang, tuluyang natahimik ang paligid nang ilabas ng security mula sa bag niya ang nawawalang diamond necklace. Nanlaki ang mga nata ni Althea habang napaatras. "Hindi po akin yan," halos pabulong niyang sabi. Ngunit tumawa ng malamig si Veronica. "Kawawa ka naman, hindi ka pa marunong magtago ng ninakaw." Mabilis na simulang magbulungan ng mga tao sa paligid. "Akala ko mabait, kaya pala biglang lapit sa CEO." Pakiramdam ni Althea ay muling bumagsak ang mundo sa harap ng maraming taong nakatingin sa kanya. Nanginginig siyang mapatingin sa necklace habang pilit iniisip kung paano iyon napunta sa bag niya. At habang unti-unting lumalakas ang mga bulungan at mapanghusgang tingin ng mga tao sa paligid, tahimik lamang nakatayo si Rafael sa dulo ng hallway habang seryosong nakatingin sa Veronica. Tahimik ang buong hallway habang hawak ng security ang diamond necklace na nakuha o naman sa bag ni Althea. Halos lahat ng empleyado at bisitang naloon ay nakatingin sa kanya na parang isa na siyang kriminal. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang paulit-ulit niyang iniisip kung paano napunta sa bag niya ang mamahaling alahas. "Hindi po talaga akin yan," nanginginig niyang sabi habang halos maiyak. Ngunit malamig lang nang ngumiti si Veronica habang nakahalokip-kip. "Nahuli ka na, magsisinungaling ka pa." Mabilis na nagbulungan ng mga tao sa paligid. "Kaya pala sobrang bait ko, no? Akala ko api lang talaga." Ramdam ni Althea ang matinding kahihiyan habang unti-unting bumibigat ang dibdib niya. Pakiramdam niya ay bumalik na naman siya sa gabing pinagtawanan siya sa engagement party. Mas masakit pa ngayon dahil pakiramdam niya ay wala nang maniniwala sa kanya. Ngulit habang nagsisimulang magulo ang paligid, ay dahan-dahang lumapit si Rafael mula sa dulo ng hallway. Tahimik lamang ito ngulit agad na natahimik ang mga tao nang makita siya. "Anong nangyayari dito?" Malamig nitong tanong. Agad lumapit si Veronica. "Nahuli naming nagnakaw yung waitress mo." Hindi agad nagsalita si Rafael. Tahimik lamang nitong tiningnan ng necklace bago tumingin kay Althea. Kitang-kita nito ang takot at kahihiyan sa mukhang babae. "Hindi ko po ginawa yun." Mahina, ngulit diretsyong sabi ni Althea habang nakatingin kay Rafael. Sandaling natahimik si Rafael bago humarap sa head security. "Dalhin lahat ng CCTV footage mula sa VIP floor." Utos nito. Bahagyang nagulat si Veronica. "Rafael, obvious naman siguro." "I said get the footage."
Agad na tumanggo ang head security at mabilis na umalis. Hindi na nagsalita si Rafael pagkatapos noon. Tahimik lamang itong tumayo habang pinagmamasdan ng lahat. Samantalang si Veronica naman ay halatang naiirita. Bakit kailangan pang patagalin? Sabi nito. Nahuli na nga. Ngulit hindi ito pinansin ni Rafael. Makalipas ang ilang minuto ay dinala sa monitoring room sina Rafael, Veronica, ilang executives at si Althea. Nanginginig pa rin si Althea habang tahimik na nakatayo sa gilid. Pakiramdam niya ay anumang oras ay maaari siyang mawalan ng trabaho at masira ng tuluyan ng pangalan niya. Maya-maya ay nagsimula ng i-play ng IT staff ang CCTV footage mula sa VIP hallway. Makikita roon si Althea habang pumapasok sa suite dala ang wine bottle. Tahimik lamang siyang nag-aayos ng mesa bago lumabas makalipas ang ilang minuto. See? Agad na sabi ni Veronica. Siya lang mag-isa dyan. Nulit hindi pa rin nagsasalita si Rafael. Ipinagpatuloy ang footage. Ilang segundo matapos lumabas si Althea ay makikitang muling bumukas ng bahagya ang pinto ng suite. At doon, malinaw na nakita sa screen si Veronica na palihim na lumabas, tumingin sa paligid at mabilis na may inilagay sa side pocket ng bag ni Althea na naiwan malapit sa service cart sa hallway. Biglang natahimik ang buong monitoring room. Nanlaki ang mga mata ng ilang empleyado habang si Althea naman ay napahawak sa bibig sa sobrang gulat. Hindi agad nakapagsalita si Veronica. Replay that. Malamig na utos ni Rafael. Muling pinatugtog ang footage. Mas luminaw ngayon kung paano palihim na isiniksik ni Veronica ang diamond necklace sa bag ni Althea bago bumalik sa suite na parang walang nangyari. Unti-unti nang mamumutla si Veronica. Rafael ay kinexplain. Explain what? Malamig na putol nito. Tahimik ang buong silid. Nasinira mo ang isang inosenteng tao dahil lang hindi mo matanggap na hindi ka kayang kontrolin ng lahat? Hindi makatingin ng diretso si Veronica. Do you even realize what you almost did to her? Dagdag ni Rafael habang halatang pinipigilan ng galit. Walang maisagot si Veronica habang unti-unting napapahiya sa buong harapan. Napayuko si Althea habang mabilis na tumutulo ang luha sa pisngi niya. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa wakas ay may lumabas din ng katotohanan. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas sila lahat mula sa monitoring room. Kumalat agad sa buong hotel ang totoong nangyari. Ang mga empleyadong kanina lamang ay mapanghusgang tingin kay Althea, ay ngayon tahimik na iwas din tingin. May ilan pang lumapit upang humingi ng tawad. Pasensya ka na Althea, hindi namin alam. Ngungit mahina lamang siyang ngumiti. Pagod na siya emotionally para magalit pa. Samantalang si Veronica naman ay mabilis na umalis ng hotel habang halatang galit at napapahiya. Kahit anak ito ng investor, ay malinaw na hindi kinampanan ni Rafael ang maling ginawa nito. Habang nakatayo si Althea sa lobby, ay dahan-dahang lumapit si Rafael sa kanya. Okay ka ba? Mahinaong nitong tanong. Bahagyang tumanggo si Althea ngunit hindi niya maitago ang lungkot sa mga mata niya. Hindi ko po maintindihan kung bakit kailangan gawin sa akin yun. Tahimik siyang tiningnan ni Rafael bago humarap. Dahil may mga taong galit kapag may babuting tao na hindi nila kayang tapakan. Napayuko si Althea habang pinupunas niya ang luha niya. Pero tandaan mo, dugtong ni Rafael, hindi mo kailangang baguhin sarili mo dahil lang sa masasamang tao. Tahimik na napangiti si Althea gisa bilang pagod at sakit na nararamdaman niya. At habang unti-unting nagbabago ang tingin ng buong hotel sa kanya, ngayon ay hindi na siya nakikita bilang simpleng waitress na pwedeng maliitin. Unti-unti na siyang nakikita bilang isang babaeng marunong lumaban nang hindi kailangang manakit ng kapwa. Makalipas ang ilang buwan, ay tuluyan ng nagbago ang takbulang buhay ni Althea sa Villanueva Grand Hotel. Mula sa pagiging tahimik na waitress na halos walang pumapansin, isa na siya ngayon sa mga tumutulong sa operations department ng hotel. Hindi man naging madali ang adjustment niya sa bagong posisyon, ay unti-unti rin niyang natutunan ng trabaho sa tulong ng ilang taong naniwala sa kanya. Marami pa rin siyang pinagdaanan habang nag-aaral ng reports, schedules at hotel management, pero hindi siya sumuko. Lagi niyang iniisip ang pamilya niya at ang mga taong minsang tumingin sa kanya na walang kayang marating. Ngulit kahit nagbago na ang estado niya sa trabaho, hindi nagbago ang ugali niya.
Pareho pa rin siyang simpleng manamit, magalang sa lahat at marunong makisama sa ordinaryong empleyado. Madalas pa rin siyang makita sa pantry na kasabay kumain ng housekeeping staff at mga utility workers. Kapag may bagong empleyadong kinakabahan o napapagalitan, siya mismo ang lumalapit para kumustahin ang mga ito. Dahil sa mga nangyari noon, isa sa mga unang ipinagawa ni Rafael ay ang bagong Employee Protection Policy sa lahat ng branches ng Villanueva Hotels. Mahigpit nang ipinagbawal ang anumang uri ng pangmamaliit at pang-aabuso sa empleyado. Nagkaroon din ng anonymous complaint system upang makapagsumbong ang staff nang hindi natatakot mawalan ng trabaho. Maraming empleyado ang nagulat sa pagbabagong iyon. Ang dating hotel na puno ng takot at lamangan ay unti-unting naging mas maayos ang environment. At sa tuwing may nagtatanong kung bakit biglang naging seryoso ang kumpanya sa pagtrato sa employees, iisa lang ang alam nilang dahilan. Si Althea. Isang hapon habang nag-i-inspect si Althea sa restaurant area, ay napansin niyang may bagong waitress na tahimik na umiiyak sa gilid ng kitchen. Agad siyang lumapit dito. Anong nangyari? Mahinahon niyang tanong. Nagulat ang dalaga at mabilis na pinunasan ng luha. Wala po, ma'am. Ngumiti ng bahagya si Althea. Pwede mong sabihin. Napayuko ang waitress na natapunan ko po kasi ng tubig yung customer. Natatakot po akong mawalan ng trabaho. Sandaling natahimik si Althea dahil bigla niyang naalala ang gabing pinahiya siya sa engagement party. Huwag kang matakot, malumanay niyang sabi. Lahat nagkakamali. Napatingin sa kanya ang dalaga habang tila nagugulat sa kabaitan niya. Ang importante, dugtong ni Althea, marunong kang tumayo ulit. Ngumiti ng bahagya ang dalaga habang tumatango. Habang pinagmamasdan niyo ni Rafael mula sa kabilang bahagi ng restaurant, ay hindi niya maiwasang upangiti. Simula nang makilala niya si Althea, ay lalo niyang nakita kung gaano ito kaiba sa maraming taong nakapaligid sa kanya. Habang ang iba ay nagbabago kapag nagkaroon ng kapangyarihan o mataas na posisyon, si Althea ay nanatiling mabuti at mapagkumbaba. Lumipas pa ang ilang linggo at dumating ang anniversary event ng Villanueva Hotels. Isang engranding selebrasyon iyon na dinaluhan ng investors, executives, media at mga empleyado mula sa iba't ibang branches. Muling nagningning ang malaking function hall ng hotel. Ngulit ibang-iba na ang pakiramdam ni Althea ngayon kumpara noong unang gabing pinahiya siya roon. Nakasuot siya ng simpleng eleganteng damit habang tahimik na nakatayo sa gilid ng hall. Hindi pa rin siya sanay sa malalaking event kaya mas gusto niyang hindi masyadong napapansin. Ngulit maya-maya ay umakyat si Rafael sa stage habang hawak ang microphone. Bago matapos ang gabing ito, kalmadong sabi nito, may gusto akong ipakilala sa inyong lahat. Tahimik na nakinig ang buong hall. Marami ng pagbabago ang nangyari sa kumpanyang ito nitong mga nakaraang buwan at isa sa pinakamalaking dahilan noon ay ang taong nagpaalala sa akin kung ano talaga ang halaga ng respeto at dignidad. Unti-unting napatingin ang mga tao kay Althea. Bigla siyang kinabahan habang nakatingin kay Rafael. Althea. Dahan-dahan siyang nagpalakad papunta sa stage habang ramdamang mabilis na tibok ng puso niya. Pag-akyat niya ay maharang ngumiti si Rafael bago muling humarap sa lahat. Hindi lahat ng mahalagang tao sa kumpanya ay nagsisimula sa mataas na posisyon. Minsan, nagsisimula sila bilang taong tahimik lang nagtatrabaho habang tiniis ang pangmamaliit ng iba. Tahimik ang buong hall habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ngayon, ipinapakilala ko si Althea bilang isa sa magiging bagong partners ng Operations Division ng Villanueva Hotels. Halos mapuno ng bulong-bulong ang buong function hall dahil sa gulat. Ngunit bago pa matapos ang pagkabigla ng lahat, ay muling insalita si Rafael habang nakatingin kay Althea. At higit pa roon, siya rin ang babaeng mahal ko. Tuluyang natahimik ang buong paligid. Namanglaki ang mga mata ni Althea habang halos hindi makapagsalita. Ngulit sa pagkakataong iyon, hindi na niya naramdaman ang kahihiyan o takot na minsang naramdaman niya sa parehong lugar. Dahil ngayon, hindi na siya nakatayo roon bilang isang babaeng minamaliit ng lahat. Nakatayo siya roon bilang isang taong napatunayan na hindi nasusukat ng estado sa buhay ang tunay na halaga ng isang tao.